ang kanilang pagminamalik sa hayagan ay gagamitin ang pangalan ng Reyes dahil nalapagkasang ito. Narito ang Network Balita alas 4, araw ngayon ng Biyernes, ika-27 sa buwan ng Hulyo, taong 2025. Mula sa bulwagang balitaan ng DZMA 1530 ang Radyo TV, ako po si John Angeles. Sa ulo ng ating mga balita, gobyerno mistulang nagtuto lang dahil sa pagbawi nito ng paglalabas ng fuel subsidy ayon sa Manibela. Investigasyon hinggil sa palpak na serbisyo ng Prime Water Corporation na uwi na o natapos na ng luwa. Senador Bongo at De La Rosa pinag-inhibit ng isang grupo sa pagka-Senator Judge. The Manila Times inakusahan ng Office of the Vice President na nagpapakalat ng disinformation. Australia tumanggi maging host ng country ni dating Pangulong Duterte sa kanyang interim release. Balita sa Bayog Dagat ay US, walang napala sa pambobomba ayon sa Supreme Leader ng Iran. Sa kalakalan, GDP ng Pilipinas ibinaba sa 5.5% dahil sa nagpapatuloy na tensyon sa Middle East. Sa palakasan, Pinay tennis star Alex Iyala pasok na sa semifinals ng Eastbourne Open. Sa ating health news, ating alamin ang mga benepisyong taglay ng cauliflower. At sa ating balitang showbiz ay si Guerra nagduluksa sa pagpanaw ng ina. Balita alas 4 nationwide. 11 minuto nakalipas sa alas 4 ng hapon sa detalye ng ating mga balita. Inundina ng Transport Group ng Manibela ang naging desisyon ng gobyerno na ipahinto muna ang fuel subsidy program para sa jeepney drivers at operators na naapektuhan ng second tranche ng pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Ay kay Manibela Chairman Mar Balbuena, istulang ng uutuan niya ang pamahalaan dahil nung hindi pa umiiral ang 5 pisong taas presyo ng diesel, inihahanda na ang pagbibigay ng fuel subsidy. Ngunit nang dumating niya ang mismong 5 pisong dagdag sa presyo, saka niya babawiin ng pamahalaan ang pagbibigay ng fuel subsidy sa mga apektadong tsuper at operators sa transport sector. Una nang sinabi ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na hindi pa kailangan magpalabas ng subsidiya dahil bumababa naman ang presyo ng mga produktong petrolyo sa pandaigdigang merkado. Balita alas 4 nationwide. Samantalang gobyerno hinimok na bumuo ng iba pang hakbangin upang matulungan ang mga PUV drivers bukod sa fuel subsidy. May kabuang detalye si Dan Garcia. Si Senator Rafi Tulfo ang Department of Energy at Department of Transportation na bumuo ng mga hakbangin upang matulungan pa rin ang mga driver ng mga pampublikong sasakyan sakaling hindi matuloy ang pamamahagi ng fuel subsidy. Sa gitna ito ng sinasabing ceasefire sa pagitan ng Israel at Iran na posibleng magpababa ng presyo ng mga produktong petrolyo. Sinabi ng chairman ng Committee on Public Services na dapat i-monitor pa rin ng DOTR ang average price ng Dubai crude oil upang matiyak na napapanahon maibabahagi ang fuel subsidy sa mga PUV drivers at riders kapag umabot sa $80 per barrel ang threshold. Nitong June 26, ang average price ng Dubai crude oil ay nasa $78 per barrel. Subalit ipinaalala ni Tulfo na matindi ang naging epekto sa mga motorista ng big-time oil price hike na ipinatupad ngayong linggo, kaya dapat pag-aralan ng gobyerno anong maaaring itulong sa mga PUV drivers. Nilikaya din niya ang malalaking kumpanya ng news na magkaloob ng fuel discount sa PUV drivers hanggat walang naipatutupad na malakihang rollback sa presyo. Mula sa Senado, ako si Dang Samson Garcia para sa DZMA Radyo TV. Balita alas 4 nationwide. Maraming salamat, Dan Garcia. Samantalang pinuri ni Cavite Representative Larry Mercado Villa, si Transportation Secretary Vince Dizon, sa inisyatiba nitong bigyan ng fair discount ang mga estudyante
estudyante sa MRT o Metro Rail Transit. Ayon sa kongresista, welcome development ito at napapanahon dahil ang MRT ay pang-araw-araw na sinasakyan ng mga estudyante kaya anumang matitipid sa pamasahe ay malaking tulong sa kanila. Kamakailan ni-roll out ng DOTR ang Enhanced Discount Program for students na sumasakay sa MRT at itinaas pa ito sa 50% discount kasama na ang LRT1 at MRT3 si Mercado Revilla na kilala o nakilala sa masusulong ng pro-education measures ay naniniwala na ang mga ganitong programa o student fair discount ay nagko-complement sa strategic legislation na palawakin at pasiglahin ang sektor ng edukasyon sa bansa. Network, Balita Alas 4 Nationwide. 14 na minuto nakalipas sa alas 4 ng hapon. Let's get it done for the workers. Itong hapon ni disappointed Cavite 1st District Representative Jolo Revilla sa Kongreso matapos bigong may sa mataas ang wage hike bill bago nag-adjourn ang 19th Congress. Iniyak ni Revilla na sa unang araw ng 20th Congress, muli niyang ipafile ang 150 pesos across the board wage increase sa arawan nakita ng mga magagawa sa pribadong sektor. Pinaghihiniangan ng kongresista ang anya lost opportunity na mabigyan ng konting ginhawa ang mga magagawa sa arawan ang kita o naarawan ang kita. Mahaba na umano ang sakripisyo at paghihintay ng mga ito kaya hindi na dapat patagalin pa ang pagsusulong muli ng legislative wage hike bill sa susunod na kongreso. Ngayon pa ni Revilla ang wage reform ay hindi handout kundi investment sa workforce kung talagang nais nating matamo ang real inclusive growth. Balita Alas 4 Nationwide. Sa iba pa nating balita, tinatarget ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na makapagkabit pa ng karagdagang 1,200 cameras para sa no contact apprehension o NCAP bago matapos ang 2025. Ayon kay MMDA spokesperson Don Artis, kasalukuyan na umuusad ang installation process. Ipiniliwanag din ni Artis na kinakailangan lamang ng mas matagal pang panahon sa pagkakabit ng mga nasabing camera dahil kailangan maging mabusisi at maingat ang pag-install ng fiber optics. Network, Balita Alas 4 Nationwide. 16 na minuto nakalipas sa alas 4 ng hapon, iba pa rin nating balita. Handa nang isumite ng Local Water Utilities Administration o LUA kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang resulta ng investigasyon nito hinggil sa umanong palpak na serbisyo ng Villar-owned corporation na Prime Water Infrastructure Corporation. Ay kay LUA Administrator Jose Moises Salonga, tapos na ang kanilang pag-iimbestiga hinggil sa nasabing issue at na-verifika na ang mga resultang ito ng mga apektadong residente. Dagdag pa ni Salonga, lumabas sa mga resulta na mayroong pagkukulang at mga